Yan, sa magandang hapon, dadali ko po kayo sa aklat ng Gawa. 3, 1 hanggang 10, pero ang pinaka-fevers ko lang po ang aking babasahin. Ito po ay nasa talata 6, na ang sabi ay ganito: Ngunit sinabi ni Pedro, wala akong pilat o ginto, ngunit may iba akong ibibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristo na taga-Nazaret, tumayo ka at lumakad. So, pangkagatan ko po ang aking tatalakayin ay himala ng paglaya. Kung makikita niyo po sa paglalarawan ng talata, ang tagpo po ay mayroon po isang lumpo doon. Ang pagkakasabi pa nga po na ang lumpong iyon, since birth, ay pinanganak na siyang lumpo. At araw-araw ay dinadala siya sa templo upang humingi ng limos. So, ito na po yung nakasanayan niyang gawin. Nakasanayan gawin, umasa na lang ng kahit ano. So sa talata 4 hanggang 6, ito na po yung sinasabi natin magandang tagpo. No, na Pedro at Juan, hindi po limos ang ibinigay nila, kundi isang himala sa pangalan ni Jesus. Kaya po ang aking pamagat ay himala ng paglaya. Sabi niyo po, since birth, no? Siya po ay gano'n na yung katatayuan niya. Pero nagkaroon ng paglaya. So ano po yung bibigyan? Tingin ko po, kundi yung nangyari sa taong ito. Itong sa lumpo na to. Nung sabihin ni Pedro at ni Juan, na sabi ay, pila ka dito ay wala ako, pero sa pangalan ni Jesus, ikaw ay gagaling. Kaya po sabi niya, tumayo ka. Nakita niyo po yung response, yung tumayo ka at lumakad ka, sabi ganyan. O, papakita lang po ito na nandun agad yung pagsunod. Kung ikaw ba tatayo ka agad, since birth, lumpo ka na, tatayo. Siguro ang iinit pa yung tuhod natin, pero tumayo siya. As na nakita natin yung agad na pagsunod, yung pananabik na siguro nang siya ay makalakad, pinakaihintay na sa buhay niya ang isang ganitong klase ng himala. No? Kaya sumunod agad siya, tumayo at lumakad. Hindi lang nga po yun ang sabi. So, may kapag niya ang sabi ay walking and living and praising God. Nasa tabi po siya ng magandang templo, pero siya ay nasa labas. Kaya nung matanggap niya yung himala ng paglaya, pumasok agad siya dun sa templo. Ang sabi, kumatalon at nagpupuri sa Diyos. Yan. So, yun po yung naging resulta ng ginawa ng dalawang alagad dito sa isang matagal ng lumpo. Pero ano pong hatid dito? Bilang una, pagsunod. Ang ikalawa, sabi doon ay makikita natin ang reaction ng tao. No, ano sinabi ng mga tao na nasa paligid niya? Ito po ay nasa 9 hanggang 10. At ito po ang sabi, nakita nitong lahat. At nang makilala nila, siya yung puluwing dating nakaupong nagmamalimos sa pintong magandang templo, na mangha sila at nagtaka sa nangyari. Ano po naging dulo nung pagkakagaling ng lupa, sabi, na mangha ang marami. Paano po kayo mamangha? So ayun, namangha sila, tapos yung po, naglalakad na to, di ba? Namangha sila sa kapangyarihan ginawa ng ating Panginoon. Hindi lang namangha, sabi doon, nagtaka pa. Sa maaring ang nasa palibot ay hindi ganun din kaganda yung pananampalataya na pinagtakhan pa nila ang pagpapagaling ng ating Panginoon. O mangyaring hindi nila narinig yung sinabi ni Juan at ni Pedro. Pero ang kagandahan po ng kwentong ito na ang una ay may pagsunod at sa ating pagsunod ay magiging makikita ng tao sa paligid natin. Ito yung lingkod ng Diyos. Ito yung anak ng Diyos, no? Na nagkaroon ng bago o paglaya. Saan man meron tayong gapos. Paglaya o saan man, hindi magandang ugali, sakit, o sabi natin at karamdaman. Lagi pong may planong maganda ang Diyos. Bilang pagtatapos, ano makikita natin sa kwento ng mga alagad? Hindi sarili kakayanan nila. No? Pero doon yung kumpiyansa. Di ba? Silver and gold I have none.
In the name of Jesus. Tumayo ka, lumakad ka, di ba? Pero ang inahayag lang doon, ang kapangyarihan ngayon ay mula sa Diyos. At bakit din gumaling yung lumpo? Sigurado ko na nampalataya siya sa sinabi ng mga alagad. Kaya, ang himalang ito ay hindi lamang nagpapakita ng awa ng Diyos sa mga taong nasa mahirap na kalagayan, kundi patunay na gumagawa at gagamit ang Diyos ng kanyang mga alagad tulad natin na maghahayag din ng kapangyarihan ng Diyos. Isang magandang hapon.